maghatag kanato og dako kaayo nga role sa ato ang kinabuhi. Kay sa tinuod lang kung wala tay inahan nga mugiya sa ato dili gid inana siguro ka maayo ang dangatan sa ato ang kinabuhi. Although naaman tay mga amahan, pero kulang gyud pod kung ang ato na pong amahan ang magagiya sa ato. So manang importante gyud ang role sa inahan diya sa balay, pinagyud sa ato ng mga anak sa ato sa ilang sa ato ang pagdako, paggiya sa ato ang samtang gadako kita. Now, sa ato ang gibasa ganina, adunay klase-klase ng mga inahan. Although aduna ta kitay mga klase-klase, lahi ang imuhang inahan, lahi ako lahi ta, lahi kinaya atong mga inahan. Pero diri sa Biblia, adunay gisgutan diri nga usa ka labing importante na dapat mabatunan sa mga inahan usab. Ug kini sila mao ang inahan ni Timothy nga si Eunice ug iyaha nga apuhan ang iyang lula na mao si Loida. Diin dako kayo og role, dako kayo og impluwensya sa kinabuhi ni Timothy nga magdako siya nga mahadlokon sa Ginoo, magdako siya nga aduna gyud lalom nga relasyon o pagtuo diya sa Ginoo. Now, when the Apostle Paul nagsulat niini nga mga pulong may tungod kay Timothy, isip usa ka leader na mangulo sa church o sa iglesia dira sa Efeso. Siya nag-describe nga ang pagtuo ni Timoteo kini iyahang napanunod sa iyahang lula nga si Loida o sa iyahang inahan nga si Eunice according pa sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. So dako kayo kini og kalabutan, kini utang ginatawag na godly mother, dako kayo kini og kanang impluwensya sa kinabuhi nato aron kita makabaton usab og lalong nga relasyon diha sa Ginoo o mulig-on gayud ang atong pagtuo diha sa Ginoo sama kang Timothy. Na inumduman nato sa Timothy usa kini siya kabatan-on pa ni atong panahona nga gi-commission siya ni Apostol Paul aron nga mangulo, magpastor sa usa ka church dito sa Efeso. So grabe ang pagtuo ni Paul na madaogon gyud si Timothy sa iyahang pagkapastor. Magmadaogon siya taliwala sa mga pagsulay tingali nga sinatian niya dito sa church sa Efeso. Tungod kay nagtuo siya nga maayo gyud ang pagkagiya, maayo gyud ang pagkatudlo kay Timothy tungod sa impluwensya sa iyahang inahan nga si Eunice ug sa iyahang lula nga mao si Loida. Ang Dios nun nga inahan, siya mainampuon o siya nagaampo o siya pod nagabasa sa pulong sa Ginoo. Kini ang labing importante nga dapat nimo mabatunan isip usa ka inahan. Nga dapat ikaw mahimong usa ka godly mother. Mahimo lamang ikaw nga godly mother o Dios nun inahan kung ikaw mainampuon o kung ikaw nagatuon sa pulong sa Ginoo. Daghang mga nadungog na grabe ang pag-ampo na gihatag sa inahan ngadto sa iyang anak na bisan baby pa siya, bisan gamay pa siya, pero ga-pray na siya na unta kining iyahang anak niya is magdako gayod na mahadlokon sa Ginoo, mangalagad sa Ginoo o mahimong successful dira sa kinabuhi dili lang sa financial nga aspeto kundi bisan diha sa espirituhanong aspeto diha sa ilang kinabuhi. Dili lang kay gina-practice ni ini nga godly mother kundi usa na gid kini niya kahabit sa iyang kinabuhi ang magampo, magbasa sa pulong sa Ginoo. Nagtuo siya kini nga godly mother, nagtuo siya nga ang scripture nga iyahang nahibaluan kini nagatudlo o nagahatag kaniya og instructions na diin makatabang kaniya diha sa pagkahimo nga maayong inahan. Sa ako nang gikaingon ganina, aduna tayo nagkalain na mga inahan. Maybe kanang kumbaga dili man pariha ang tanan ng mga inahan nato kay ang uban naagyoy tingali matawag nato na aduna sila ginatawag na external beauty or gawas nun nga kaanyag baka isip usa ka inahan o kaya na mga inahan na medyo kwartahan, medyo may sapit yun. Napoy mga inahan na adunay mga accomplishments sa ilahang mga kinabuhi, may mga award. Then tingali uban ng mga inahan adunay gid poy mga kanabitang ginatawag nato na taas kaayo na kanang experience sa kinabuhi sa diha sa pag-enjoy sa iyahang pagkamama niya. Pero ang pinaka-importante na dapat batunan sa usa ka inahan is kanang mahimo siya nga usa ka Dios nun nga inahan.
Kini ang dapat tingwaon sa tanan ng mga nanay, sa tanan ng mga inahan, na mahimo gid siyang Dios nan nga inahan kay diha man gud sa balay, naa man gud siya kanunay nga nagagiya sa iyang pamilya niya. Magiyahan niya og maayo iyang pamilya kung siya adunay lalom na kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo, ug kung siya aduna gayoy personal nga kanang relasyon sa ato ang Ginoo nga si Hesukristo. Now, ikadua, she is a mother who has learned to trust God for every need. Pwede nyo, ang usa ka inahan na kanabitang godly, siya masaligon gyud sa Ginoo. Kaya bisan maingon pa siya nga murag wala na gid ko, murag lisod gyud pait yung kinabuhi, pero tungod kay Dios nun man siya, masaligon siya sa Ginoo nga kaya i-provide sa Ginoo ang tanan niya na mga panginahanglanon o ang tanan nga panginahanglanon sa iyahang pamilya. Ingon pa, tungod kay siya nagabasa, nagatuon sa pulong sa Ginoo, then nagtuo siya sa Ginoo, masaligon siya sa Ginoo, namutuman gyud ang Ginoo sa kunon sa man iyahang saad. Bot pasabot confident siya na ang Dios maghatag sa iyahang panginahanglanon, physical, material, emotional, and even spiritual. Kini nga godly mother is positive case sa iyahang kinabuhi niya. Bisan moingon pa nga murag wa nay makuot, kanang positive lang siya na ang Ginoo mag-provide. Manay isa sa mga kinaiya sa ginatawag godly mother. Dili bitaw basta-basta nga kanang mahadlok, mabalaka, matarantang. Ang sao naman ako ni. Kay labi na kung hands-on gid ka sa imong pamilya nimo. Tanan budget ikaw nagagunit, then syempre kahibalo jud ka kung kahibalo jud ang nanay nato kung hantod tama na lang ang iyahang gigunitan na budget niya. Kay siyempre ang bana igor man gid na siya mo remit. Ang naga-budget gud ana isang ato ana mga nanay. So tungod pa sabot kay balo siya nga asa lang ni siya taman. Kay balo siya nga basin sunod adlaw, sunod bulan, sunod semana is wala na mahurot na ni siya. Pero ang usa ka godling mother, nabisan maingon pa siya nga medyo kulang na gid siya, di na gini kaabot sa sunod sweldo pa. Masaligon siya sa Ginoo na ang Ginoo may mupuno, mudugang sa katuon niyang kulang diha sa iyaha. Another one is a godly mother is generous. Sabihin niyo, ang isa sa mga kinaiya sa usa ka inahan is kining iyahang pagka-generous. Dili lang generous diha sa salapi kadili generous sa tanang paagi, sa tanang parte sa iyahang pagkatao niya is generous gyud siya. Sa ka-godly mother. Ngano ba? I remember sa una sa ako ang mama nako. Kanang siyempre kung naa ka nami sa bukid sa una gapuyo, lisod yun kayong kinabuhi, lisod kayong panginabuhi, pait yun kayong sitwasyon. Then naagi mga panahon na halos wala na kay maluto, wala na gyud. Pero ang amo ang mama namo kay kanang gapangita sa pamaagi na mapakaon lang niya bisan kun siya wala na siya kaunon. Dagan na mga higayon na mabantayan ako na inom lang tubig akong mama basta kay mapakaon lang mi. Inana siya ka generous, inana siya ka unselfish nga inahan. Dili lang sa paghatag, kung unsa ang mahatag, kundi bisan gani sa pag-encourage. Another one, she is obedient to God. Dili lang siya generous, kundi siya usab kanang obedient sa Ginoo. Matinumanon sa Ginoo. Mani pinaka-importante kay nga naman kung ang usa ka inahan mong God kanang disobedient sa Ginoo, posible po na ang iyahapong pamilya, labi na gid ang mga anak niya nga diin nagatanaw sa iyaha is mahimo pod nga disobedient sa Ginoo. Ang usa ka godly mother, siya kay obedient sa Ginoo. Kaya lang kay ma-impluwensyahan nimo imong mga anak diya sa pagsunod, pagtuman sa Ginoo, apan ma-impluwensyahan pod nimo imong bana nimo diya sa Ginoo or mag-obey diya sa Ginoo. Now, tanaw na to, ang usa ka godly mother, ang iyahang goal is to obey the Lord. Ang iyahang isalig tanan sa Ginoo. Whatever the outcome, whatever the result, basta ka importante, iyahang gisalig sa Ginoo. Tanawa, ang usa ka godly mother, grabe ang iyahang masaligon sa Ginoo. Bisan unsa na kasamo, kagubot, ang ambience dira sulod sa balay, naa siya para himuong malinawon. Ang isa sa mga kinaiya sa mga godly mother is kinabitaw peacemaker gid sila. Sila kining mga mediator dira sulod sa balay. Sila ning kinabitaw dali ra mo kalma. Bisag suko na mo kalma pag abot sa panahon para lang gyud di lang gyud maguba ang usa ka relasyon.
Isa na sa mga kinaiya sa ginatawag godly mother. Another one, a mother who's godly is forgiving. Mapinasayloon. Kung kita ng mga tatay, medyo tatay pagka stubborn usahay, pag-abot sa forgiveness, labi na itong mga tatay bitaw na atong taas kayang expectation sa ilang mga anak, then suddenly medyo nawala, medyo kadang gisulay kay iyang anak inani na itabo, murag bugat kayo para sa iya nga kana bitong dili siya dali makahatag sa iya nga pasaylo, pero ang mama grabe siya makapasaylo bisan kung sakit para sa iya. Kung wala gani pag pinasaylo ay diha sulod sa panimalay, stress, tension, kana bitong init perminting ulo, mabikil lang gamay, singgaak na dito tungod kay wala may pagpinasaylo ay diha sulod sa balay. And kini nga balay mahimo ni siya usa ka gubot nga panimalay. Kung pagka mapasayloon, kini nagahatag og kalinaw, nagawala sa stress and tension dira sulod sa panimalay. In Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God in Christ who has forgive you. Another one, a godly mother has an attitude of persistence. So daw, ang usa ka Dios nun nga inahan, aduna siya kinaiya nga kini siya malahutayon. Mayon tag malahutayon kanang duna siya positibo nga panglantaw sa kinabuhi. When something needs to be accomplished, she knows what requires and keeps working until it is finished. Grabe ang iyahang positivity. Grabe ang iyahang pagkamalahutayon. Now, instead of waiting for someone else to do it, she jumps in to complete the task. It's easy to stop communication or walk away from difficulties in a relationship, but a godly woman doesn't give up. Pag abot sa relasyon, kung medyo tagilid na gani, pero ang usa ka godly mother, kadang dili siya basta-basta mo give up. Dili basta-basta siya mo surrender. Na kung pwede pa masitil, himuon niya ang pamahagi, tanan, aron lang masitil gayon, maayos lang gayon ang gusot, ang problema, dira, sulod sa panimalay. Isa sa mga kinaiya sa usa ka godly mother. She keeps loving even when things are not going as she desires. Grabe ang pagka-unselfish niya. She keeps loving even when things are not going as she desires. Instead of giving in to discouragement, she turns to God in prayer, asking Him for a pure heart and forgiving spirit. Bisan kapoy na kaayo, kapoy na kaya lawas niya, mumata lang yun siya, kay para lang yun, mapakaon niya ang iyahang maybe, painom og gatas, mapupos, masayaw, matulog, para mapatulog lang nagbalik. Isa sa mga kinaya sa idahan na siya persistence yun. Dili siya basta-basta ma-discourage. Dili siya basta-basta maluya. Kanang grabe ang ako ang belief sa mga inahan bitaw, kanang inahan bitaw nga grabe buhaton gid ang tanan para lang gid sa iyahang mga anak, para lang gid sa iyang bana, para lang gid sa pamilya niya, bisan kung kapoy na siya. Wala bitaw sa mga inahan na katong gatrabaho, then pag uli sa balay gatrabaho na pod. Grabe, taas kayo ang ilahang pailog sa kinabuhi. Grabe gid ang ilahang pagka mainantuson. Grabe gid ang ilahang pagka kanabitang pagkamalahutayon bisan taliwala sa kalisod. Imagine mo, tunga sa gabi, muhilak lang ang bata, mubangon kay para lang yun, matulugon og balik. Bisan kapoy na kaayo. Isa sa mga kinaiya sa kiniginatawag persistence mother. Ini nag-godly mother kay siya wala siya dili siya nagareklamo, dili siya nagakumpara sa sitwasyon sa uban na inahan o sa iya nga sitwasyon, kundi ingon pa na, she determined to be the person God wants her to be. Gusto niya nga i-mold siya sa Ginoo sa usa ka nga mahimong usa ka inahan nga mao'y gusto sa Ginoo nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Dili kay kun unsa ang gusto sa uban ng mga inahan. So sa mga nanay, dito ka tutok sa Ginoo. Kay dunay nindot na gusto sa Ginoo nga ihatag sa imuha. O dunay nindot na plano ang Ginoo sa imuha. Gusto kaniya nga mahimong usa ka inahan na maoy kanang gusto niya, usa ka inahan na kanang mahadlokon sa iyaha, usa ka inahan na tinumanon sa Ginoo. Sa mga nanay dira, ayaw gid ikumpara imong pagkainahan sa lain na mga inahan kay lahi-lahi man mo. Lahi sila, lahi pod ka, lahi ilahang nga gusto.
Lahi ko ang ilahang kining estilo sa ilahang pagkainahan. Naay mga inahan na doon na sila ginatawag external beauty. Naay uban daghang accomplishment. Ang uban kay naay kwarta. Ayaw ikumpara daa. Ayaw ikumpara ang imuhang pagkainahan sa ilaha. Kanang dapat kontento ka kung giunsa sa Ginoo ang imong kinabuhi. Kontento ka kung giunsa pagmold sa Ginoo ang imuhang kinabuhi nimo para mahimong usa ka maayong inahan. Another one, a godly mother is a servant. This is a quality we should all have as followers of Jesus because He was a servant. Although kitang tanan, dapat gyud na mahimong servant as followers sa Ginoo, kini usab na quality o kini nga kinaiya is kinaiya usab kini sa inahan. A mother with a servant attitude doesn't live on herself but for others. Grabe ang iyahang pagka unselfish. She doesn't seek a reward or serve only when it's convenient or when she feels like it. She understands that in serving her family, she is serving the Lord. Isa na sa mga kinaiya sa inahan. She understands that in serving her family, she is serving the Lord. Another one, she lives an orderly life. Without order in a family, there is confusion, frustration, anxiety, tensions, and stress. Para mahimong orderly ang imuhang pamuyo, ang inyong panimalay, kinahanglan ka usa ka godly mother. Kay isa sa mga kinaiya sa godly mother, muna akong gingon kanina, siya is peacemaker, siya sulod sa balay. Siya kining naga-reconcile, siya kining dali ra mo pasaylo, siya kining nagahatag o kana bitong positivity diha sa negativity nga nagapaghitabo diha sulod sa balay. Tension sulod sa balay, siya ning nagahupa, nagahatag kalina. So manay makaya himuon sa inahan. Orderly nga pamuyo, orderly nga pamilya. Ingon pa furthermore, an orderly life is something children need to learn in order to function well as adult. Godly mother is an encourager. Children need the encouragement of their parents so they will feel valued and loved. Ang usa daw ka godly mother, siya puno sa encouraging words para sa iyang anak niya. O ginatagaan daw niya og bili, value, o gugma ang pagbati sa iyang anak niya. Bantayan gid nato ato ang mga pulong, labi na gid ng mga ginikanan. Ako na imo ganing anak gani, medyo dili bright, ayaw ingnag bugo. Basta mayon ka nga, bugo agad nimo oy, dugay jud ka kasabot, di jud ka kasabot, bugo jud ka. Ayaw gid kay musumbalik na sa imuha kay kung unsa ka, inanak ko siguro ka. Kay ikaw man ang anak, mayon kag bugo ka, so bugo na yung ginikanan siguro pod. Nang careful gid ta kay mo santop gid sila una-una ug baingon sila, nabugo sila. Di na gina maning kamot og eskwela. Dito gina puno puyo sa internetan o sa basketballan o sa barkada. Diin makakaton og dili unya nimo magustuhan pag abot sa panahon. Mao nang ang ato ang mga anak nagkinahanglan sila og kanang ginikanan na mo-encourage sa ila bisan taliwala sa ilahang mga weaknesses nila. Kana bitong himuon na positive. Bisan inanak ka, may paglaom pa. Bisan bugo ka, pwede ka ma-bright. Ay lang gid ingna nga bugo ka usahay tawgon pa nimo og Satanas imong anak nimo. Balikason nimo, tawgon nimo og pipila ka mga pangalan ni Satanas nga anak man nimo dili na Satanas. Anong tawgon man nimo og pangalan ni Satanas? Manang careful gid ta sa ato ang mga baba. Ingon pa diri, a godly mother is an encourager. Children need the encouragement of their parents so they will feel valued and loved. This begins early. Ingon pa sometimes this takes the form of challenging them to persevere and to do their best. Kinahanglan nimo sila encourage bisan luya, bisan medyo negative na silang kaugalingon, silang kakayahan, pero tungod kay naa ka nga naga-encourage sa ilaha, then pwede unya nga kanang imuhang encouraging words diha sa ilaha is mahimong gasolina aron sila makadagan sa goal nga gusto nila. Bisan lisod kaayo, kabuton, maningkamot sila kay naa kabalo sila nga naa ka nga inahan, naa ka nga amahan nga nagatulak sa ilaha. And lastly, a godly mother loves unconditionally. Grabe. Unconditional kayo ang gugma sa usa ka godly mother. Umingon tag
unconditional. Kanang bitang wala nagpaabot, kanang bitang ginatawag nato nga kanang wala siya naghulat na tumbasan nimo o inana po basta kay unconditional ang iyang gugma, kinsa ka man, unsa ka man. Kini ang reality. Nay amahan na kaya na ipapriso ang iyang anak tungod lang tungod sa sala. Binaggahi kayo ang anak, kaya na ipasugod sa prisuhan para patagam niya. Pero ang inahan, di niya na kaya. Sigurado ko, di na kaya sa inahan. Inaana ang iyahang nagugma niya. Unconditional kaayo. Pag binugoy ka, pwede ka, padakop sa imong papa nimo. Ngayon ka, dakpar ko niya, ngayon mo papa nga, padakop nako. Or ako, dakpar ko niya akong anak diri para matagam niya. Gusto na ako patagnon. Pasugod sa prisuhan og pinakaadlaw. Pero inahan, di gid niya kaya himuon sa iyang mga anak niya. Her love is not conditionally based on the behavior of her children or husband, but is given without reservation. Bisan pa o lain kayo, sa pag-unsa nang gibuhat sa iyang anak niya, sa iya bakang bana, ang iyang gugma is unconditional. Without reservation ang iyang gugma. By her example, she demonstrates to her children how they can love at all times. Kay nakita kay buot sa inahan nga kung maabot man ang panahon nga iyang mga anak niya makakat-on sa paghigugma, makuhaan og pattern ang iyang klase sa paghigugma nga unconditional without reservation. Ano isa sa mga kinaiya sa ginatawag nato godly mother.